Tinatalakay na sa plenaryo sa Kamara ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nasa plenaryo na ang panukalang amendment sa Rice Tarification Law, kabilang sa babaguhin sa batas ang pagpapahintulot sa National Food Authority o NFA na magbenta ng bigas sa merkado kapag may emergency. Halimbawa, kung di na maawat ang pagmahal ng bigas. Upon the recommendation of the National Price Coordinating Council, maaari pong pumasok ang ating pong NFA to stabilize the market prices. Nananatili pa rin ang kapangyarihan ng NFA na magtakda ng buying at selling price ng palay base sa itinakda ng NFA Council. Habang bibigyan ng panukala ng 6 na taong extension ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, imbis na tapusin ngayong taon. Pondo ito mula sa imported na bigas para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang produksyon na mula 10 billion pesos ay planong iakyat sa 15 billion pesos. Tuloy pa rin naman ang pag-angkat ng pribadong sektor, pero papayagan na rin ng NFA na mag-angkat ng bigas sa kondisyong huling option na lang ito at kapag may emergency lang. Kaya wala raw dapat ipangamba ang mga senador na kontra sa panukalang amendments. So we put in some stringent safeguard measures here, and we know for a fact that very powerful po yung NFA Council po rito, wherein they could stipulate also their own safeguard measures. Pero hindi lang ilang senador ang kontra, kundi pati na rin ang mga mambabatas mula sa Makabayan Coalition. May hiwalay silang panukala na ipawalang bisa ang RTL. Kasi nangako yan yung rice liberalization law. Napababain nito yung presyo ng bigas sa pamilihan. Hindi naman ito natupad. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.